Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Salamat sa ating kapatid, Brother Ninoy. Buksan natin ang ating mga Biblia. Genesis chapter 1, beginning at verse 16. Genesis chapter 1. Yung konteksto nito ay from verse 14. At patungkol ito sa lights na rinate ng Panginoong Diyos, pero dito tayo mag-dwell sa verse 16 and verse 17. Sabi dito, "And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the nights. He made the stars also. And God set them in the firmaments of the heaven to give lights upon the earth and to rule over the day and over the nights, and to divide the lights from the darkness. And God saw that it was good." John chapter 1, verse 1. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was light, and the light was the lights of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not." Tayo saglit na manalangin muli, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, Panginoon ng aming mga buhay, muli kaming dumudulog sa iyong harapan, sa iyong paanan, na nagsusumamo, O Diyos, na minsan pa na Ikaw ang tumulong sa amin sa gawain mong ito na iyong itinalaga para sa amin, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Lahat ng bagay ay Ikaw ang naglayon, Ikaw ang pinagmulan ng lahat. Lahat na nangyayari, Panginoong Diyos, ay Ikaw ang may programa nito. At kami na nandito, by predestination, Lord God, narito kami na nakakilala sa iyo, na dinala mo sa bubungang ito, sa gusaling ito, Panginoong Diyos, sa sandaling ito muli, upang makinig ng iyong mga salita. Kung kaya nawa, Ikaw ang magpaunawa. Ikaw po ang magsalita sa amin, at gamitin mo lamang ako, at ang bawat isa sa amin na instrumento ng iyong mga salita at ng pagpapalang nais mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa pamagitan ng pinagpalang mong salita, sapagkat itong aming dalangin at aming sinasampalatayanan sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Bago tayo mag-proceed, pwede bang paki-adjust ng electric fan natin at nung isang electric fan natin, pakuha din, mga kapatid, para dire-diretso tayo na walang interruption. Medyo nakukulangan ako sa ginhawa dahil talagang mainit tayo dito. At ipag-pray natin na ang Panginoon ang mag-provide ng higit na kailangan natin. At ang Diyos ang bahala kung yan ay loloobin niya. So, sa Sunday ay itutuloy natin yung paksa natin. Nag-giveaway si Brother Chad. At sana po ay excited kayo at ipag-pray po ninyo na ang Panginoon ang mangusap at magturo sa atin at magpaunawa. Alam nyo, trending sa Twitter ngayon yung World War III. Kung kayo ay may alam sa balita at aware, direkta na pong pinaulanan ng Iran ang Israel ng mga missile, mga mahal kong kapatid, mga hypersonic missiles at tatlong tatlong war base o sabihin natin military base ng Israel ang tinarget po ng Iran. At napakarami pong mga warplanes ng Israel ang nasira. Yung mga mataas na kalibre ng kanilang planes ay, sabi doon, ay nawasak. At isa sa pinaka-advanced na military base ng Israel, ang
pinunterya ng Iran, mga kapatid. Pwede niyong tingnan yan sa news, sa Twitter ninyo, sa Google, at yung ilang mga pinapalo ko sa Twitter ng mga kilalang mga tao, they are panicking, they are on alerts. Nasabi nila, World War III, the beginning, lagi naman nilang sinasabi yan, pero alam naman natin na yan ay mitya pa lang, yan ay rumors. Sapagkat ang World War III, ang nuclear war, ay magaganap yan sa tribulation period. Pero yung mga nangyayaring yan ay may kinalaman sa mas malawak na plano ng Diyos, lalong-lalo sa nalalapit na pag-agaw at sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. At sa Sunday, makikita natin kung gaano tayo kalapit sa mga bagay nating hinihintay. Kung paano ang araw ay ang ating Panginoon ay muling sisikat sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa kanyang iglesia. Pero sa gabing ito, related ito ng konti sa paksa ko nung Sunday at medyo related din sa paksa ni Brother Chad nung Wednesday about Revelation. Yung topic ko, yung title ko, nahirapan ako mag-decide kung alin yung itatitle ko, dalawa kasi yung nandito. Pero naisip ko na yung isa ay main topic or main title at yung isa ay ginawa ko na lang na subtopic. Kasi parehas mahalaga yung punto na nasa topic ko at nasa title ko. So yung pinaka-title ko, The Greater Lights to Rule. The Greater Lights to Rule. At yan ay mababasa natin sa pinakaunang mga talatang binasa natin sa Genesis 1. Sabi sa verse 16, And God made two great lights. Parehas dakila, parehas maganda, parehas mabuti. Verse 16, Sir Mary Ann. God made two great lights. So parehas yan maganda, parehas yan mabuti, parehas yan dakila, parehas yan may purpose. Pero sabi diyan, the greater lights, merong mas dakila. At ang mas dakila daw ay magrurule sa liwanag, sa umaga. O sabihin natin sa umaga, the greater light to rule the day, and the lesser lights to rule the night. Kaya ang pinaka-keyword ko diyan, the greater lights to rule the day. Ang mas may pinakamaliwanag na ilaw o liwanag, ang may kakayahan na maghari sa umaga. At sa John chapter 1, may palaisipan akong nakita dito na talagang masasabi natin na hindi to ordinaryong liwanag lamang na kagaya ng meron tayo na kapag ang liwanag ay dumating, ang dilim ay nawawala. Walang kakayanan ang dilim na manatili sa liwanag. Kapag ang liwanag ay dumating, ang dilim ay nawawala. Pero sabi sa John chapter 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So may kaugnayan ng verse 1, 2, 3 sa verse 16 and 17 na binasa natin sa creation sa Genesis. Pero sabi sa verse 4, In Him was light. Nasa ating Panginoong Hesus ang buhay. And the light was the light of men. Ang buhay ng ating Panginoon ang magsisilbing liwanag sa mga tao. Pero sa verse 5, ang sabi dito sa pagpapatuloy, And the light shines in the darkness. Ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman. Datapwat hindi ito napag-unawa ng kadiliman. So hindi ito literal na liwanag lamang, mga kapatid. Ang tumimo sa aking salita dito ay, the darkness comprehended it not. Ang kadiliman ay hindi napag-unawa ang liwanag. Kaya yung ating subtopic, divine revelation is by predestination.
So, ang ganda ng parehas title ko, kaya nahihirapan ako. Alin kaya dito yung magiging title? At iniisip ko din na nilalagay natin to sa YouTube. May mga tayo, yung thumbnail natin, kapag mahaba, magiging maliit yung title. Mahihirapan din yung mag-i-edits. So, sana ituloy nyo pa rin. Kahit nasa YouTube na tayo nagla-live streaming, ituloy nyo pa rin yung paghahati-hati ng ating gawain, mga kapatid, ng programa natin. At patuloy pa rin natin i-upload dyan ng hiwa-hiwalay. At di ko alam kung bakit wala. Minsan mabilis, minsan kay bagal. Nung nakaraan, nagulat ako, andun agad nung Wednesday. May mga pagkakataon na ang bilis may upload at minsan naman, kinakailangan ko pang tanungin at ipaalala sa ating mga kapatid. So, ngayong gabi, ay nais kong ipaalala. So, yung ating subtopic is Divine Revelation. Divine Revelation is by predestination. So, ang ganda ng awit kanina na ipinaawit ni Kuya Nino, yung awit na Who Am I? Or Who I Am. Who I Am. Sabi doon, it is by revelation. At doon nga sa dulong bahagi ng kanta sa pagtatapos, may sinasabi doon na it's by predestination of who I am. So, sana matapos ko din po ito sa gabing ito. May dalawang dakilang ilaw o tanglaw na minention sa Genesis at ito ay ang buwan at ang araw, the sun, S-U-N, and the moon. At sabi doon, the stars also. May tatlo na liwanag, pero balikan mo yung Genesis, Sister Mary Ann, chapter 1, verse 16. Tingnan natin. Sa KJV, sabi diyan, God made two great lights. Yung stars ay hindi isinama sa great lights. Sa verse 16, ang minensyon na dakilang liwanag ay ang araw, S-U-N, at ang moon. At idinagdag sa bandang dulo, tutuldok, He made the stars also. So, ang pinakamahalaga diyan ay ang araw at ang buwan. At hindi naman nating sinasabing hindi mahalagang stars, mga kapatid. Mahalaga din yan. Pero mamaya makikita natin anong koneksyon na yan sa ating topic. To make this short, ang araw ay tumitipo sa ating Panginoong Jesucristo, the S-O-N, the Son of God. Ang buwan ay tumitipo sa Israel at sa nobya ni Kristo, sa simbahan, to the church, sa mga nagno-notes. At ang mga bituin, the stars, ay tumitipo sa the prophets, the apostles, and the 7 messengers. At isama na natin ang fivefold ministry. So may mga quotation akong babasahin. Unahin natin ito ang keywords sa Mary Ann. The law could hang. The law could hang. So kailangan attentive tayo. Dahil mabilisan ito, marami tayong babasahin. Sapagkat si Brother Branham ay inilarawan niya ang Israel, pati na ang lumang tipan, ang law na naisulat ni Moses, ay tinawag na itong moon. Yung law mismo, yung tinatawag na kautusan. Hindi lamang ang Israel ay tinipo niya sa buwan, kundi ang kautusan mismo, the Torah, ay isinimbolize sa buwan. The law could hang. Walang ibang lalabas niyan. Isa lang yan. The law could hang. Yeah. Paki-plus. Paragraph 94. Sabi diyan, now, this woman was traveling. Yan yung nasa Revelation chapter 12. The Israel. Now, this woman was traveling. She was going to bring forth a child, and she was standing there, the sun rising at her head. Di ba may liwanag sa ulo na niya? Kung nagbabasa kayo ng Revelation chapter 12, meron 12 bituin na nakakorona sa kanya. At sabi diyan, and she was, siya tumatayo sa araw. She was standing there, the sun rising at her head, the moon going under her feet. Yeah. It's done, pass away. See, she's lived through the dispensation of law, false speaking. See, having the shadow of good things to come. See,
just a shadow. The sun was the perfect. Now, and they both can shine the same time. Hindi daw pwedeng magsabay na magliwanag ang buwan at ang araw sapagkat i-outshine ng sun ang moon. Sabi diyan, but it won't shine because the gospel outshines it. Yung lumang tipan ay nakahang parang buwan. Ang law ng Israel sa lumang tipan ay nandiyan na nakahang, pero nang dumating ang Ebanghelyo, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, na-outshine yung law. Mga mahal kong kapatid, andyan pa rin yung law, pero na-outshine ng gospel. Sabi diyan, see, that's right, the moon can hang here, 12 o'clock in the day. You will have to look very close to see it. Kailangan mong tingnan siya ng mabuti para makita mo siya, andyan siya. That's right. Because the sun's so much brighter till it just outshines it. It may be still hanging there to show that it was last night. Ang purpose ng buwan ay para magbigay ng liwanag sa gabi. At kapag nag-umaga, bagamat andyan pa rin siya, at kung makikita mo ang buwan, dahil kung titingnan mong mabuti, andyan pa rin naman siya, pero ipapakita lang niya na siya'y nandyan dahil nagliwanag sa kagabi. The very purpose of moon is sa gabi, mga mahal kong kapatid. Sabi niyan, to show that it was, andun siya last night, but its light's done gone. Nang sumikat ang araw, lalong-lalo sa tanghaling tapat, ma-outshine siya. That's the law. The law's light has done gone and lived. That's right. Now, it's a gospel of dispensation of grace and the power of the Holy Ghost, the resurrected Jesus Christ, manifesting Himself in a greater light than that. Amen. Nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y muling mabuhay, may pinapakita na sabi diyan, merong ebanghelyo ng biyaya, may kapanahunan ng biyaya, at ang 7 iglesia ay kapanahunan ng biyaya. Ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa mga patay, nagpakilala muli siya, ipinakilala niya kanyang sarili, ipinahayag niya kanyang sarili. At mula noon hanggang ngayon, mga mahal kong kapatid, ito ang dakilang liwanag, ang ating Panginoong Jesucristo. So itinipo ni Brother Branham na ang Israel at ang kautusan ay kagaya ng buwan. Then tungo tayo sa mga bituin. Ang keyword natin, these messengers are called stars. Sa paksa ni Brother Branham na the exposition of the 7 church ages. Yeah. Start tayo dyan, Sir Mary Ann. Sabi diyan, as we have already stated, Jesus identifies Himself with the messengers of its age. So kanina, binasa natin yung unang quotation na sabi doon, sa panahon ng biyaya, ng Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagpakilala muli. He manifested Himself. At ang sabi dito sa pagpapatuloy sa quotation ng prophet, as we have already stated, Jesus identifies Himself with the messengers of its age. They received from Him the revelation of the words for its periods. This word, revelation, brings the elect of God out of the worlds and into full union with Jesus Christ. These messengers are called stars because they shine with a borrowed or reflected lights of the sun. So tinawag silang stars dahil nanghiram lang sila ng liwanag. Wala silang sariling liwanag, mga mahal kong kapatid.
From Apostle Paul to Prophet William Branham, they are not the greater lights, nor great lights. Bagamat mabuti yan. Nanghihiram lamang sila ng liwanag, nagre-reflect lamang sila, kumukuha lamang sila ng liwanag mula sa SON, ang ating Panginoong Jesus, even Jesus. Sa pagpapatuloy, sabi dito, they are also called star because they are holders of lights at nights. So ang liwanag nila ay hindi para sa umaga. Ang bituin, ang purpose nila, the stars, ay para sa gabi, mga kapatid ko. Sabi pa dito ng prophet, thus in the darkness of sin, they bring the light of God to His people. So sa pamamagitan ng mga propeta, ang Panginoon ay nagbibigay ng liwanag sa kanila upang ang mga tao, ang mga mananampalataya, lalong-lalo ang mga elected, ang mga predestinado ay matanglawan ng liwanag. Pero kung matatandaan nyo yung John chapter 1 verse 5, mga mahal kong kapatid, may mga tao na kahit andyan ang liwanag, hindi sila magre-reflect ng liwanag. They will comprehend it not, mga kapatid. So dito natin napagtanto, dito natin mapag-uunawa na ang liwanag na ito na mahahayag ay para lamang sa mga predestinado. Ang literal na araw, ang SUN, para sa lahat. Pero ang dakilang liwanag na ito, hindi yung anointing Hindi yung anointing yung pinag-uusapan natin dito, kundi yung liwanag. Bagamat totoo ang araw, ang kanyang sikat, ay inilarawan din sa anointing. Sabi ng prophet, even the Bible says na kahit ang damo ay nakikinabang sa araw at sa ulan, pero pag pinag-usapan ang dakilang liwanag, the very purpose of itself, ay para lang sa mga predestinado. Next quote, para sa buwan. Sino ang buwan? Ang church. The moon reflects the sun to the earth. Yan yung keyword natin. Laging lang yan, Sir Mary Ann. 1964 sa paksa ni Brother Branham na Shalom, paragraph 32. Yes, thank you. Sabi niya, now we find that the moon in the Bible represents the church. It shows lights on the earth and the absence of the sun. Revelation, the 12th chapter, really explains that. The woman with the moon under her feet, the sun at her heads. And how that in the absence of the sun, when the sun is gone to the other side, the moon reflects the sun to the earth. The church is to reflect Jesus Christ to the world and the absence of the Son of God. We all believe that. It's a strange thing as much has been difference. So sabi ng Genesis kanina, chapter 1 verse 16, there are two great lights, the sun and the moon. Pag itinipon natin to sa spiritual, there are two great lights. Jesus Christ, the Son of God, and the bride of Christ. Amen. So may dalawang dakilang liwanag. Ito ay ang ating Panginoong Jesus bilang the SON. At tayo ng mga SONS, Sons of God. Dala natin ang liwanag ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid ko. Sabi dito, sa absence ng araw, ang nagdadala ng liwanag sa mundo, sa mga tao, ang magdadala ng liwanag sa mundong ito ay ang iglesia ng ating Panginoong Jesus. Ano ang meron sa liwanag, mga mahal kong kapatid? Ang araw, ang buwan, at ang mga bituin, ang isa sa main purpose nila ay
magbigay ng liwanag. Bukod sa verse 14 ng Genesis 1, to give signs, times, years, at tatalakayin natin yan sa linggo, yung isang purpose ng araw na nagbibigay ng tanda, ng bilangan ng mga taon, at ng seasons. Pero ang isa sa main purpose ng tatlong ito ay magbigay ng liwanag. To give lights. Ang isa ay para magbigay ng liwanag sa gabi, at ang dakilang liwanag ay para mag-rule sa araw. Alam nyo, ang ganda ng salitang rule, mga mahal kong kapatid. To rule the day. Ibig sabihin, ang makakapag-rule lamang sa bagong simula, sa panibagong araw, ay ang mga anak ng Diyos na taglay ang dakilang liwanag sa kanilang buhay. You cannot rule with Him na ang dala mo ay liwanag ng buwan lamang. You cannot rule the day na ang dala mo ay liwanag ng bituin. You can rule with Him sa panibagong pagpapasimula ng araw. Sapagkat pag pinag-usapan ng day, mga mahal kong kapatid, to rule the day. Ano meron sa day? Yung purpose. Sabi pa ni Brother Chad ng Wednesday, revelation and its purpose. To rule the day. Merong liwanag para maghari sa araw. At ang araw na ito ay merong purpose ang Panginoong Diyos. Hindi ibinigay ang araw, the day, na walang layunin. Napakahalaga sa Panginoon ang bawat segundo, minuto, oras. Kapag sinabing to rule the day, para pagharian ang araw, napakadakilang bagay nito. At ang makakapag-rule lamang sa araw, sa umaga, hallelujah, ay ang mga anak ng Diyos na predestinado na tumanggap ng dakilang liwanag sa kanilang buhay. Not only a borrower, not only a reflection, mga mahal kong kapatid, kundi magiging parte sila ng dakilang liwanag. Ang liwanag na dakila ay magiging mapapasa kanila at sila ay sa Kanya. Sila ay nasa iyo, o siya ay nasa iyo, siya ay nasa atin, at tayo ay nasa Kanya. He is in us, and we in Him. Amen. Hallelujah. So yung stars, they only borrowed lights. Even the moon only reflected the light of the sun. Pero itong greater light, mga mahal kong kapatid, nakatalaga ang mga anak ng Diyos na maging bahagi ng araw mismo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat may mga propetang ibinangon mula sa lumang tipan at kahit sa bagong tipan. Nagpapasalamat tayo na may mga apostoles, hindi ko na po sinama pa, nababasahin natin. Even the apostles ay sinabi ni Brother Branham na sila yung mga bituin. Si Apostol Pablo, na isang apostol, na isang mensahero din ng kapanahunan, ay isang bituin. We thank God for their lights. Nagpapasalamat tayo sa liwanag na kanilang dinala. At naliwanagan tayo. Amen. Kahit papaano, naliwanagan tayo sa pamagitan ng mga apostoles, ng kanilang mga sulat, sa pamagitan ni Brother Branham, naliwanagan tayo kahit papaano. Sana nga, naliwanagan tayo. Kung nagbabasa kayo ng mensahe ng propeta at na-convert kayo bilang end-time message, hindi ng born-again denomination lamang, nakagaya ng mga Christian denomination, then there is something within you na kung ang tinanggap ninyo ay ang mensahe sa panahon. Nagpapasalamat tayo sapagkat kahit papaano ibinabalik tayo sa liwanag ng midnights. Pero nasa pagbubukang liwayway tayo, mga mahal kong kapatid, na ang dakilang liwanag ay siyang mas magmamanifest. So nagpapasalamat tayo sa propeta.
Gaano kahalaga ang liwanag? May mga hawak kayong Biblia ngayon, mga mahal kong kapatid. Yung Biblia, dati yung book, hindi yung mga tablet at cellphone na natin. Hawakan nyo nga yung Bible niyo. Hawakan nyo yung Bible niyo. Father Jeremy, hawakan mo. Naniniwala ba kayo na yan ay salita ng Diyos? Mapapakinabangan mo ba yan, Brother Jerry? Buksan mo nga. Mapapakinabangan mo ba yan kung madilim dito? Mapapakinabangan mo ba yung hawak mong aklat kung patay ang lahat ng ilaw na nandito? Hindi. Kinakailangan yung hawak mong aklat, merong liwanag na magbibigay sa kanya. Ang salita ng Panginoon, ilinarawan din natin sa salamin. James chapter 1. Nakagayat tayo ng tumitingin sa salamin. At kung ikaw ay nasa loob ng bahay, lalong-lalo na kung gabi, andyan yung salamin pagkalaki-laki, tumingin ka sa salamin, nakaharap ka, pero walang liwanag. Makikita mo ba ang sarili mo? Hindi. Kahit merong salamin na nandiyan, pero kung walang liwanag, hindi mo makikilala kung sino ka. Kahit may hawak ang Biblia, kung walang liwanag, hindi mo makikilala ang iyong sarili. Maraming nagbabasa ng Biblia. Maraming aral sa Biblia. Pero hindi nila makita ang kanilang sarili. They are not predestined na makita na bahagi sila ng kanilang tinitingnan o tinutunghayan. Pero ang isang anak ng Diyos sa predestinado, kagaya ng ating subtopic, revelation or divine revelation is by predestination. Naalala nyo si Simon Pedro, mga kapatid? Naalala nyo si John the Baptist? Hindi makikilala ni Juan Bautista ang ating Panginoon kung walang divine revelation. Kinausap ng Diyos si Juan Bautista at binigyan ng kapahayagan. Binigyan siya ng liwanag, pinagkalooban ng liwanag upang makilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pedro, hindi niya makikilala ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, kung hindi siya binigyan ng liwanag ng Diyos. Kaya ano ba ang liwanag, mga kapatid? Well, sa mga binasa natin, pwede nating sabihin, base sa quotation ng prophet, una, ang kautusan ay liwanag. Ang kautusan ay liwanag. At ang kautusan ay inilarawan niya sa buwan. At nagbigay ng liwanag ang Israel sa panahon niya. Ang kautusan ay naging tanglaw nila, mga mahal kong kapatid. Tama ba? Ang kautusan ng Panginoon ay liwanag. Pagdating sa New Testament, andito ang biyaya, nandito ang ebanghelyo ng ating Panginoon, kaya ang pangalawa, the gospel. It is a light. Ano ang gospel? It is the word of God. Pangatlo, ang pangitain, yung vision. Isang bahagi rin ito ng liwanag. At ang pangitain ay magandang bagay. At kanino ibinibigay ang pangitain? Sa mga propeta. Ang ebanghelyo ay ibinigay sa mga apostoles. Nangaral si Pedro na dala ang ebanghelyo. At maraming mga hintil ang naliwanagan. At sa pamamagitan ng ebanghelyo, mga mahal kong kapatid, tayo rin naman ay naliwanagan. Pang-apat, ito'y may kinalaman na sa Espiritu ng Diyos na gumagawa sa isang predestinado. Knowledge.
Ang kaalaman ay isang bahagi ng liwanag. Ang wisdom, panglima, ay bahagi ng liwanag. Pero hindi ang kabuuan ng liwanag, bahagi ng liwanag. Pang-anim, understanding, pagkaunawa. Bahagi ito ng liwanag. Pero ang pampito, ang pinakamahalaga sa lahat. Yung topic natin, divine revelation. So ano meron sa liwanag, mga mahal kong kapatid, ang kautusan, ang ebanghelyo, mga pangitain sa pamamagitan ng propeta, karunungan at kaalaman na tinuturo sa atin, pagkaunawa sa salita ng Diyos, sa paraan ng mga pangaral at pagtuturo. Pero ibang bagay ang divine revelation. Sapagkat ang divine revelation, mga mahal kong kapatid, tingnan natin kung anong sinasabi ng prophet dito. Hallelujah. Ang keyword natin, Sir Mary Ann, that's the only way you will know Him today. So that's, yung merong ganyan, the only way, yung yul, Y-O-U, ganyan, tapos double L, Him today. Isang hit lang din yan. Sa paksa ni Brother Branham na Christ is the mystery of God revealed, 1963. That's T-H-A-T, parang kama sa taas. That's the only way you'll, Y-O-U, that's L, that's the only way you'll know Him today. You'll know Him today. Today. You'll know Him today. Para one hit tayo. Lahat yan one hits. Yeah. Paragraph 332. Simulan natin sa 332. Tingnan niyo, sabi ng prophet. The Holy Ghost alone is the revealer of the divine revelation of Christ. And has been in all ages. So sabi ng prophet, ang Espiritu Santo ang nag-iisa na nagpapahayag ng mga makalangit na kapahayagan ni Jesucristo. Not by the prophets, not by the prophets, apostles, ministers. The Holy Ghost alone is the revealer of the divine revelation of Christ and has been in all ages. Remember, in all ages. Talon tayo sa 335, sapagkat ang haba na yan. 333, Sir Mary Ann. Sa 333, ito siya sabi ko sa inyo kanina, Luke John the Baptist would never have known Jesus if it hadn't have been for the Holy Ghost pointing him out. That's right. So it is by predestination na itong si Juan Bautista ay kinausap ng Diyos, mga kapatid. 335. Sabi dito, that's the only way you will know Him today. Only way you will get the threefold revelation of God is for the Holy Ghost. Amen. Amen. Threefold revelation. Pag-usapan natin yan sa susunod. What is the threefold revelation of God? Sabi ng prophet, that's the only way you will know Him today. Hindi mo makikilala ang iyong sarili. Hindi mo masasabing, who I am. Tapos sabihin mo, nakikilala mo na ang iyong sarili kung hindi mo muna makikilala si Kristo. That's the only way you will know Him today. Only way you will get the threefold revelation of God is for the Holy Ghost sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. And the only way it can ever be, ang tanging paraan para mangyari ito, and the only way it can ever be, ang tanging paraan para maging totoo ito at mangyari ito, is you are predestinated
to see it. Ang tanging paraan para makita mo ito, para magkaroon ka ng divine revelation, at magtaglay ka ng liwanag na napakadakila, at maranasan ang dakilang liwanag na ito sa buhay mo, it is by predestination. Sino nga yung greater light, mga mahal kong kapatid? In Him was life. In the life was the lights of men. Pagdating sa verse 5, the light shines in the darkness. Ang liwanag, ang araw, ang Panginoong Hesus ay lumiwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng mga tao. Pero kung ito ay napag-unawa mo at napag-uunawa mo, light upon lights, patungo ka sa mas dakilang liwanag, sa pagsikat ng araw, sa pagbubukang liwayway. Hallelujah. Alam nyo, hindi nyo masusundan ng liwanag, yung dakilang araw, kung hindi nyo sinusundan yung mga bituin sa langit. Pero tinatawag na morning star, mga bituin na nandiyan, tinawag yan na morning star sa isang napakahalagang layunin na bago ang pagsikat ng araw, meron munang morning star. It pointed out the bright and shining sun na sisikat sa silanganan, mga kapatid ko. Ulitin natin. Sabi dito, the only way it can ever be is you are predestinated to see it. If it don't, ngunit kung hindi, you will never see it. Kung ikaw ay hindi nakatalaga, hindi mo ito makikita. If you are not predestinated to see it, you will never see it. Ano yung tinutukoy ng prophet? Alin yung hindi mo makikilala? Alin yung hindi mo makikita? Kung sino si Kristo. Hindi magiging bukas sa iyo ang ikapitong selyo kung hindi ka nakatalaga para sa bagay na ito. If you are not predestinated to see it, kung hindi ka itinalaga na makita ito, hindi mo to kailanman makikita. Cause that light can flash and you'll go away and make fun of it. Sapagkat pwedeng ang liwanag na ito ay lumiwanag sa iyo, pero aalis ka. You will not comprehend it. You will not comprehend it. You will go away and make fun of it and explain it away by some intellectual conception. When the very God Himself manifesting Himself and proving it, see? But if it ain't upon you to see it, you won't see it. Yan ang katotohanan. Tanging ang mga predestinado ang magtataglay ng dakilang liwanag. Tanging ang mga predestinado, itinalaga ng Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid, ang makikilala ng lubusan si Kristo at makikita nila ang kanilang sarili sa salita ng Diyos kung ano sila at sino sila. Kapag binabasa mo ang Biblia ng matagal na until now, sa tulong ng mga manggagawa, sa tulong ng propeta, meron tayong nakikitang liwanag kahit papano. Pero kung hindi ang Espiritu ng Diyos ang magiging liwanag mo, yung bahagyang nakikita mo, hindi yun sapat para makilala mo si Kristo. Hindi sapat ang turo ni Pablo, hindi sapat ang turo ni Juan Bautista, ng mga apostoles, ng mga fivefold ministry, even the prophet, Brother Branham, hindi sapat, mga mahal kong kapatid. They're only borrower of lights. At ang liwanag nila ay hindi ito pang rule para sa araw. Ang kailangan nating liwanag ay ang liwanag ni Kristo. The S-U-N, the S-O-N. Sabi ng prophet, it is by the Holy Ghost.
Sabi ng Panginoon, Ama ko, ay pinapanalangin ko sila. Sana, Panginoong Diyos, Ama, na kung paano ako at ikaw ay isa, sila din naman ay maging kaisa natin. Sila'y sa akin at ako'y sa kanila. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, kahit nagbabasa kayo ng Biblia, kahit nakikinig kayo ng mga pangangaral sa mga pagtuturo, masalamat kayo sa Diyos if you are predestined to see it clearly. Pasalamatan niyo ang Diyos na habang binabasa niyo at pinapakinggan ng kanyang salita, may liwanag na nandiyan na gumagabay sa inyo para makita ang mga bagay na nais ng Diyos. Ano yung liwanag na ito? Ano yung liwanag? The law, the gospel, visions, knowledge, wisdom, understanding. Sabihin natin yung law, gospel, visions, knowledge, wisdom, understanding. Ito'y espiritu pa rin naman ng Panginoong Diyos. Ito'y liwanag na gumagabay at nagbibigay ng liwanag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sa pamamagitan ng mga apostoles, sa pamamagitan ng propeta, ng mga mensahero sa bawat kapanahunan, ang mga tao ay napag-unawa nila ang kalooban ng Diyos. Meron silang liwanag na nakikita kahit papano. Basahin nga natin ito. Light upon lights. Yung keywords na meron, light upon light. Ito ay sa introduction ng prophet sa 7 church ages. Ang ganda nang makita ko ito. Light upon lights. Yeah, pakiclick, Sir Mary Ann. Do this volume. Simula tayo sa do this volume. Baba mo muna. Do this volume. Atras. Pakiganyan. Ibaba mo. Yeah. Sige pa. Do this volumes. Yeah. Taas mo. Yan. Sabi dito ng prophets, yung 7 church ages yan na ganito kakapal. Sabi niya, though this volume will concern itself with the various major doctrines, such as the Godhead. Sino dito nakabasa na ng 7 church ages? Itaas ang kamay. May. 1, 2, 3, 4 pa lang ang nakabasa. Paano kayo makakaunawa? Do you have a tablet, cellphone, laptop? I encourage you now, mga kapatid ko, basahin yung 7 church ages. Sabi ng prophet, it will tackle the Godheads. The water baptism, etc. Halos lahat ng mga doktrina natin, major doctrines natin ay nasa 7 church ages, etc. found in Revelation, chapters 1 through 3. Its main theme is the setting forth of a detailed study of the 7 church ages. This is necessary in order to study and understand the rest of Revelation. So through by the 7 church ages na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Brother Branham, nagbigay ito ng liwanag. Nagbigay ito sa akin ng liwanag, mga mahal kong kapatid. Sabi niyan, this is necessary. Ito ay napakahalaga upang pag-aralan at maunawaan ang kabuuan ng kapahayagan ng Panginoong Jesucristo. Revelation chapter 1 verse 1. For out of the ages come the seals, the 7 seals, and out of the seals come the trumpets, and out of the trumpets come the vials. Like the first burst of a Roman candle, the church ages come forth with a mighty initial illumination, without which there could be no further lights. Kung wala daw ang 7 kapanahunan ng iglesia, sa bawat panahon na parang kandila
na nagbibigay ng liwanag, without which there could be no further lights. Kaya kahit medyo mahina lang yung liwanag nila, pero yung liwanag nagpapatuloy. Sa panahon ni Pablo, may liwanag. Sa panahon ni Irenaeus, may liwanag. Ni Columba, may liwanag. Ni Luther, ni Martin, may liwanag. But once the brilliance of the seven church ages is given by divine revelation, kapag yung 7 kapanahunan ng Iglesia ay may bigay ang divine revelation, sabi dito, light upon light follows until the whole of the revelation open wide before our wondering eyes. And we will edified, purified by its spirits, made ready for His glorious appearing, even our Lord and Savior, the one true God, Jesus Christ. Gusto nyo bang ma-edified? Gusto nyo bang ma-purified ng banal na Espiritu? There are lights upon light, mga mahal kong kapatid. We thank God for the light of Paul, Irenaeus, Columba, Martin, Luther, Wesley, and Brother Branham. Light upon lights. Pero sa pagtatapos ng 7 kapanahunan ng Iglesia, diba? Sa 7 church, sa 7 kapanahunan, yung nakatayo doon sa 7 kandilirong ginto sa gitna, sa 7 kapanahunan, kumakatok siya ngayon sa Iglesia. Gusto niyang maging parte ng kapanahunang ito. Sa mga naunang iglesia na kapanahunan, ang Panginoon ay nasa labas. Nagbigay siya ng liwanag ng mga kapahayagan, ng understanding, ng wisdom, sa pamamagitan ng mga mensahero ng mga stars. Light upon light, light upon lights. Kaya nga sa panahon ni Luther, nagkaroon ng the just shall live by faith. Liwanag sa kanilang panahon. Knowledge sa kanilang panahon. The just shall live by faith, knowledge lang to. Reformist, itong si Martin Luther. Pagdating kay John Wesley, methods, mga Methodista, nagkaroon ng mga church order, kinakailangan magpahaba ng buhok, kinakailangan umupo ng maayos, kinakailangan magdamit ng tama. All of that are methods, rules, church order, pero walang santong spiritong gumagawa. Ang kailangan ng mga nobyo ni Kristo ngayon, divine revelation. At paano nga natin mararanasan ang divine revelation? It is only by the Holy Ghost, the revealer alone. It is by the Holy Ghost. Hallelujah. Kaya tingnan niyo, bawat panahon ay may liwanag. Itaas mo nga, Sir Mary Ann. Sabi diyan, but once the brilliance of the 7 church ages is given. Hindi lang pa isa-isa, kundi ang kakumpletohan. But once the brilliance of the 7 church ages is given by the divine revelation, light upon light follows until the whole of the revelation opens wide before our wondering eyes. Lahat mapag-uunawa mo. At ano ang purpose ng divine revelation? What is the purpose of divine revelation? Of the greater light, mga mahal kong kapatid? That we edified and purified. Through by the Holy Ghost, the divine revealer, the greater light, hallelujah, na outshine lahat ng liwanag. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, we have a more sure word of prophecy. Basahin nga natin, mga kapatid. Punta tayo sa sulat ni Pedro. Second Peter chapter 1, verse 19.
We have also a more sure word of prophecy. Meron tayong tiyak na liwanag sa pamamagitan ng salita ng mga hula. Wherein unto ye do well that ye take heed as unto a light that shines in a dark place. Meron tayong mga salita ng hula at tayo'y gagawa ng mabuti kung ating iingatan ang mga hulang ito. Kung iingatan natin to at papahalagahan, ito ay magiging kagaya ng liwanag na lumiliwanag sa madilim na bahagi. Parang yung Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula na nakasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Blessed is he that readeth, heareth, and do the things that written on this book of prophecy. Sabi ni Pedro, meron tayong tiyak na salita ng mga hula. At kung atin itong iingatan, nakagaya ng liwanag, ito'y magliliwanag sa madilim na bahagi. Kaya nga sa pamamagitan ng mga binabasa natin, ng mga scriptures, mga sulat ng mga prophets, ng mga apostoles, meron tayong liwanag kahit papano. As unto a light that shines in the dark place. Pero sabi diyan, until the day dawn. Until the day dawn. And the day star arise in your hearts. Mapapakinabangan natin ang mga hula ng propesiya. Kagaya ng liwanag sa gabi at kung atin itong iingatan. Ito ang maghahatid sa atin, light upon light. Habang nasa pagbubukang liwayway tayo, hindi ka aabot sa umaga at makikita ang sikat at kaningningan ng araw kung hindi ka nagtiyaga sa liwanag na meron ka sa gabi. We have the midnight lights, di ba? Meron tayong liwanag na dala. Yung 10 dalaga bumangon, yung 5 mangmang naubusan ng liwanag dahil nagkulang ng langis. O sabihin natin nawalan ng liwanag. Pero yung 5 pantas, na natili ang kanilang liwanag hanggang sa pagbubukang liwayway. Until the day dawn and the day star arise in your hearts. So, light upon lights, mga kapatid ko. Merong bagay na nais ipakita at ipahayag ang Panginoon sa atin. Basahin natin ang another quotes. Ang keyword, but, binasa na ba natin to? Ay, hindi, yeah. Yung, ito, Sir Marian. But the only way you're saved, yung your ay Y-O-U, tapos parang kama, R-E. But the only way you're saved is by knowing Him by revelation. Yeah, simulan natin sa paragraph 242. Mahaba-haba ito. Sa paragraph 242, sabi ni Brother Branham, did you notice Paul never knew Jesus? Inyo bang napansin, hindi kilala ni Pablo si Jesus? Physically, Paul never knew Him. The only way that Paul knew Him was by revelation. By a vision, is that right? Paul only knew Jesus by the revelation, just like Peter did. 243. Peter had seen Him in flesh, but he didn't know Him by flesh. Because Jesus said so. Flesh and blood didn't reveal it to you.
Even my own life didn't reveal it to you. But my Father, which is in heaven, has revealed the thing to you. That He is the Word of God. And upon this rock I will build my church. Peter didn't know Him by flesh. Man walked and handled Him and everything else. Paul had something greater than any of the apostles did see. They said, to 45, they said, well, I've got more of revelation than you, Paul. Because I walked with him. I went fishing with him one day. I heard him talk. He sat in a boat with me and actually told me, let's go over here and fish in this place. And we'll get more fish. And we did it. See? We seen him do things. But Paul saw him after he was dead, buried and rose again, and expressed himself in the pillar of fire that led the children of Israel. Knowing Paul, being a Jew, would have never called that Lord unless he had seen the expression. He was back the same yesterday and forever, he said. Paul, in other words, I am the same God today that I was yesterday. Here I am in the same lights, the pillar of fire that Moses talked to in the burning bush. No wonder he could separate the law from grace. Over in the book of Hebrews, he met that same pillar of fire. He said, I am Jesus whom you persecute. And here he is today, in the same manner, by the same pillar of fire, expressing himself, vindicating himself the same, revealing the mystery of God that's been hid since the foundation of the worlds. See it. Paul only knew him by revelation. Peter knew him by revelation. He walked with him, talked with him. Therefore, you can sit in this word. Now, I've just said that he was the word. Now, a scholar can sit down and read that word till he can just tie your mind up in any way. See, if he wants to do it, because he is smart, brilliant, get a Catholic priest or much as that as a real good trained theologian in the Bible, brother, a Baptist or Presbyterian or something, he will make you think that you don't know nothing. See, when it comes to talk, what? See, because that he has knowed him in the flesh, the words. Paragraph 250. But the only way you are saved is by know him by revelation. Sabi ng propeta, may mga scholar, mga theologian na mabuting tao, na pag kinausap ka, para maipapakita nila na wala kang alam. Na wala kang nalalaman. Na tila ba, hindi ka totoong Kristiyano. Pag nakausap mo ang mga ito, ang tatalino, verse by verse, alam nila ang Biblia. Quote by quote, pagdating sa mensahe, alam nila ang mensahe. Pero ang kaligtasan mo, ang assurance mo, ang confidence mo kung sino ka at kung ano ka sa harapan ng Diyos, hindi mo yun makukuha sa sinabi lamang ng tao o sa husay ng mga ngaral na nagturo o kahit nabasa mo pa ng mensahe ng prophets. Ang assurance mo, ang confidence mo sa kaligtasan, sa katubusan, na sa kasanobya ni Kristo, na isang araw makakatayo ka, na merong kumpiyansa, na titingala sa langit, na naghihintay sa pagbabalik, o sabihin natin, sa pag-agaw at muling pagbabalik ng Panginoon para maghari sa ibabaw ng lupa. Kagaya na sinabi ng Panginoon, lift up your heads, for your redemption draweth nights. Magkakaroon ka ng assurance, ng confidence, that you are part of the body of Christ, you are part of Christ by divine revelation. Unless nawala ito, mga mahal kong kapatid, kung wala ito, at hindi tayo magtatamo nito, yung assurance na meron tayo, yung confidence na meron tayo na pabalik-balik sa church, hindi ito sasapat. Kahit gaano nakarami ang ating napakinggan, kahit kaming mga manggagawa, ang dami na naming naipangaral, naituro, salamat sa liwanag na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Salamat sa karunungan, kaalaman, at pagkaunawa
at liwanag na ipinapakita niya sa pamamagitan ng salita at ng pagtuturo ng propeta. Pero hindi ito ang magiging katiyakan namin. Hindi ito ang maghahatid sa amin patungo doon sa dakilang liwanag para makasama siya. Ang kailangan natin ay ang divine revealer. The Holy Ghost itself, ang ating Panginoong Jesucristo, mga mahal kong kapatid. Kaya kung predestinado ka na magtaglay ng dakilang liwanag na ito, then you will have the confidence and assurance that you are redeemed and you are saved. Kahit ano pang sabihin ng tao, ano man ang naging kalagayan mo, kapag dumating ang araw na ito ng Panginoon ang nagbigay ng liwanag sa iyo, kapag siya'y sumilang at sumikat at tumindi ang liwanag sa buhay mo, ang mga madilim na bahagi, ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, ang mga bagay na hindi mo pa nakikita sa ngayon, ay lubos mong makikita at mauunawaan. It is not us who will reveal it to you. Pwede kong sabihin, anak ka ng Diyos, you are part of the body of Christ. Yes. At pwede niyong panghawakan yung sinabi ni Brother Ryan. Pero kung galing lang yan kay Brother Ryan, kung galing lamang yan sa prophet, we will fail. Sapagkat ang liwanag nila, mga mahal kong kapatid, ay hindi sapat para ipakilala ka ng lubos kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ang kailangan nating liwanag ay ang greater lights. Amen. At ang greater light na ito, ang dakilang kapahayagang ito, kaunawaang ito, na kanyang hatid, ay para lamang sa mga predestinado. Nais ko pang bumasa ng quote, mga kapatid. I have greater light than John. Sa paragraph 92, Sir Mary Ann, one hit lang din yan. Yeah, 92. Sabi dito. So, kilala nyo ba si Andrew? Naalala nyo si Andrew? Sino nakalala kay Andrew? Isa sa dalawang alagad na nakapakinig sa sinabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Sapagkat itong si Andrew at yung isa ay mga alagad ni Juan Bautista at nang si Juan Bautista ay magsalita at pinakilala ang ating Panginoon, bigla nilang iniwan si Juan Bautista at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, Andrew heard John. Napakinggan ni Andrew si Juan Bautista. Yung pagsisisi, yung paghahanda na ginawa ni Juan Bautista, yung mga pangaral na ginawa ni Juan Bautista, napakinggan ni Andrew. Naging alagad siya ni Juan Bautista. Well, only thing John was doing was just prophesying. Ibig sabihin ng aral, itong si Juan Bautista. Sapagkat prophesying means preaching. He prophesied. You know, Jesus said, you did walk in John's light. Sabi ng Panginoon kay Andrew, alam mo, Andrew, lumakad ka sa liwanag na dala ni Juan. O sabihin pa natin, lumakad ka sa mensahe na dala ni Juan Bautista. Ipinamuhay mo ang mensahe na dala ni Juan Bautista. Nabautismuhan ka sa tubig sa pagsisisi sa River Jordan. Narinig mo ang kanyang pagtuturo na merong isa na paparating na mas dakila kaysa sa akin. Lumakad ka sa kanyang liwanag. Pero sabi ng Panginoon, but I have a greater light than John. Amen. Sana marinig natin yan ngayon sa mga end-time message movement. Sana marinig natin muli ang Panginoong Yesus na nangungusap, I have greater light than Branham. I have greater light than Paul, than Matthew. Yung iba naging full gospel.
Yung iba naman naging fundamental, puro lang si Pablo ang pinapaniwalaan. Alam nyo, nahatang Kristyanismo sa dalawang uri ng Kristiyano, mga full gospel at mga fundamental. Arminian saka mga Calvinista, mga kapatid ko. Mga legalista at mga liberal. Kapag Matthew, Mark, Luke, and John ka lang, puro biyaya. Follower ka ni Matthew, ni Luke, ni Mark, and John, you are a full gospel. Yung iba naman ayaw sa full gospel, puro sila fundamental. Dahil si Pablo daw ang mensahero sa mga hintil. Siya ang apostol ng mga hintil. Pero tayo, mga mahal kong kapatid, di ba, nagpapasalamat tayo sa liwanag na dinala ng mga apostoles. Ng mga mensahero sa bawat kapanahunan. Thank God for Paul, Irenaeus, Columba, Martin, Luther, Wesley, and Brother Branham, and R.H. Pero ang Panginoon, sabi diyan, but I have greater light than John. At ano meron sa liwanag na ito? Ano ang meron sa kapahayagang ito, mga kapatid ko? Ano ang meron sa divine revelation na matatanggap ng isang tao? Sabi diyan, nagalaw yun nandito. Sabi diyan, I have greater light than John. I have greater identification than John. Greater lights, greater revelation. They agree with that. Greater lights, greater revelation. Mas matinding liwanag, mas matinding pagkaunawa. Kapag ang tinaglay mo na liwanag ay ang liwanag ng Espiritu ni Kristo, mas dakila ang liwanag. At kapag mas dakila ang liwanag, greater identification. Ano meron sa identification? May kinalaman sa gawa, sa manifestation ng buhay. I have greater light than John. I have greater identification than John. For the works the Father gave me to do, they testify of me. John just preached. He just foreran. He didn't do any miracles or any characteristics of God for the promise. But here come Jesus with that characteristic. Greater lights, greater revelation. Greater revelation, greater identification. Greater identification, greater works. Greater works, greater characteristic. Katingnan natin yung buhay natin. Tingnan natin yung ating mga ginagawa, mga mahal kong kapatid. It reflects what kind of lights we have. Sana nga taglay niyo ang liwanag kahit ng moon. Di ba? Ang mga pangaral sa iglesia sa pamamagitan ng fivefold ministry. Sana taglay niyo ang liwanag ng propeta sa huling araw. Sapagkat hindi niyo tatanggapin ang mas matinding liwanag na hindi niyo pinahalagahan ang light upon light sa inyong buhay. You cannot have the brilliance of the seven, yung kabuuan ng liwanag na naroon sa pitong kapanahunan ng iglesia. You cannot have the greater lights kung hindi nyo napahalagahan yung great lights. Ang mga church order, great light yan sa buhay ninyo. Ang simula ng gawain paglinggo, alas 8, liwanag yan sa araw ninyo. Ang simula ng gawain kapag Merkoles, alas 6. Mga church order, kaayusan. At kapag yan talagang nagliliwanag sa buhay nyo, ibig sabihin nauunawaan ninyo, it will reflect in your lives. Ang nire-reflect natin ay ang liwanag na hiram natin sa Kanya. Ipinahiram ng Diyos ang liwanag na to sa atin. Ipinahiram sa mga propeta. Pero isang araw,
Yung mas dakilang liwanag ay hindi lang basta hiram, kundi magiging parte ng buhay natin. Magiging realidad ito, mga mahal kong kapatid. It will become a reality sa buhay natin. Greater lights, sa mga nagno-note, greater revelation. Greater revelation, greater identification. Kaya nga hindi kayo ma-identify bilang mga anak ng Diyos. Hindi kayo ma-identify bilang nobya ni Kristo kung wala kayong kapahayagan. Kung wala kayong makalangit na kapahayagan, pagkaunawa sa mga bagay na ayon sa layunin ng Diyos sa buhay ninyo, hindi nyo maipamumuhay ang kanyang salita. You cannot reflect the lights of God. At ano meron sa liwanag na nandun, mga kapatid? Sabi doon, in Him was light. And the light is the light of men. Well, nagpapasalamat tayo sa liwanag na dala ng iglesia. Nire-reflect natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Sana nga, tayo ang nagiging liwanag ngayon. Mga mahal kong kapatid, nire-reflect natin ang liwanag ng ating Panginoon. At kung totoong nagliliwanag tayo, may mga taong naliliwanagan natin. At kung ang mga taong yan ay predestinado, they will comprehend that light. May inganyo sila sa liwanag at lalapit sila sa liwanag. At sabi ng scripture, kapag lumapit sila sa liwanag, mapagtatanto nila ang kanilang kasalanan. And they will repent. Pero sadyang may mga tao na kapag ang liwanag ay nandiyan, sabi ng scripture, they comprehended it not. Nasabi ng Panginoon, imbis na lumapit sila sa liwanag, nagtago sila sa liwanag. At mas pinili ng mga tao ang kadiliman. Mas pinili nila na ang kanilang mga unawa ay madilim. Sabi ng Biblia, by their ignorance, their minds was blinded. Ang nagpapadilim sa buhay ng isang tao ay ang kawalan ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kautusan ng Israel, kahit papaano may liwanag sa kanilang naging kalagayan sa lumang tipan. Tayo sa bagong tipan, sa pagpapasimula ng iglesia, we have the gospel of our salvation. Salamat kay Luke na sumulat, kay Matthew, kay Mark, kay John na naisulat ang kanilang mga patotoo. Salamat kay Pablo, kay Pedro, kay Santiago na naisulat ang kanilang mga patotoo at mga pangaral at pagtuturo. It brings lights to us. At salamat sa propeta sa ating panahon, nagbigay din ng liwanag sa atin. Wisdom, understanding, knowledge. Kaya nga tayo lumabas sa denomination. Pero hindi yun sapat. We have needs. We need the greater lights in these last days, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, ang dakilang liwanag na ito ay malapit ng sumilang at sumikat. It is the rising of the sun, namiminto, na sumikat ang matinding liwanag na ito. At kapag sumikat ito, kung ang mga puno, mga ibon nag-aawitan kapag sumikat ng araw, naririnig niyo ba yon? Sa pagbubukang liwayway, nag-iingay ang mga insekto. Ang mga ibon, ang mga manok, ang iingay nila. They are praising their Creator. Ang hangin, ang sarap ng kanyang ibinibigay na samyo. Pag lumabas kayo, kapag ang araw ay sumisikat na walang mga ulap, kay gandang pagmasdan. Kapag itinipo niyo yan sa spiritual, kapag ang araw, ang anak ng Diyos na S-O-N, the Son of God, the Son of Man, patungo sa pagiging Son of David ay sumikat sa atin. Dala ang matinding liwanag.
maliliwanagan nito ang buong buhay natin. Our body, soul, and spirit. Lahat magiging maliwanag, mga mahal kong kapatid. At sila na maliliwanagan, sila ang makakaranas ng adoption. The greater lights to rule the day. Ang may dakilang kapahayagan, ang makapaghahari sa isang araw na layunin ng Diyos. Sila na merong dakilang kapahayagan, makalangit na kapahayagan, matinding liwanag na mararanasan. Yung sarili nilang puso, sarili nilang kaisipan, diwa ay kanilang paghaharian. Sa panahon ngayon, mga mahal kong kapatid, we cannot rule ourselves. Hindi tayo mabuting hari sa ating sarili. We are kings. Ang ating Panginoon, King, and we are kings. Bawat isa sa atin ay merong pamana ang Diyos. Kung ang mga Hudyo merong promised land, tayo merong ano sa atin? Kung nalala yung paksa ko, ano meron sa atin? Promised heart. I will give you a new heart. Ang promise sa atin, heart. Ang promise sa mga Hudyo, lands. Ang promise in our days, bagong puso. Isang puso na kinakailangan mong pagharian. Amen. Hindi pusong ang naghahari, asawa mo. Hindi pusong ang naghahari ay ang mga bagay sa mundo. Hindi pusong ang naghahari ay pera, pangarap sa buhay. Hindi puso na naghahari ay ikaw mismo sa iyong sarili. The old nature, the old man. Kundi isang puso na naghahari ay ang bagong ikaw. Nataglay ang buhay at liwanag ni Kristo. You can rule. Sabi ng Proverbs, mas maigi ang isang tao na pinamumunuan ng kanyang diwa kaysa isang taong sumasakop ng mga bayan. Mas maigi ang isang taong pinamumunuan ng kanyang sariling diwa kaysa isang taong sumasakop ng mga bayan. Ngayon, mga mahal kong kapatid, marami sa mga asawang lalaki, ang hari ang kanilang asawa. Ang nagro-rule ay ang kanilang asawa. Ano ibig sabihin na nagro-rule? Nagdudumi na. Nasusunod. Marami sa mga mananampalataya, hindi ang salita ng Diyos ang nasusunod, kundi ang kanilang sarili. Pero sila na magtataglay ng dakilang liwanag. Kung ikaw ay predestinado sa ayaw at sa gusto mo, it is only by predestination. At napakapalad ng mga taong pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. Sapagkat ang divine revelation, ang divine lights na ito, divine understanding, knowledge, wisdom, nakakailanganin mo to rule the day, the purpose of your lives. Itinitipo ko ang the day sa purpose ng buhay natin. Itinitipo ko rin ang the day sa millennium na tayo maghahari na kasama si Kristo. Diba? Sa pagbubukang liwayway, sa pagsikat ng araw, patungo yan saan, mga kapatid? Patungo yan sa millennium. And we can rule the day. Maghahari tayo na kasama si Kristo. Greater revelation to rule. Ang meron dyan, mga mahal kong kapatid, ang magtataglay ng greater revelation. Sa uling mga araw na ito, pagtatagumpayan nila ang kanilang sarili. In reality, you will be victorious. Walang kahinaan, karamdaman na mananatiling nandyan sa inyo. At ang laman na mahina, ang laman na nasasaktan, ang laman na naghihirap, sa pamamagitan ng dakilang liwanag na ito, dakilang kapahayagan na ito, mababago ang ating pisikal na katawan. Sabi ng prophet, faith is a revelation. But rapturing faith is greater
revelation. Pag pinag-usapan na ang rapturing faith, ang pagbabago sa pisikal, ang kailangan natin ay ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Faith is a revelation, but rapturing faiths, to be a wife of Christ, napakakasalan niya. To have the confidence and assurance that you are one of them, you need the divine revelation. And you can only have the divine revelation. Ulitin ko, it's by predestination. It's by predestination. Isang araw, ang pangakong Espiritu ng Panginoong Diyos ay tatahan na kasama mo. At ang Ama na nalugod ay tatahan kasama niya sa iyo. Kaya ano sabi ng Biblia, howbeit when the Spirit of Him that raised Christ from the dead dwell in you. Romans, Sister Mary, chapter 8. Basahin natin. It is the oneness of the Holy Ghost, Father and Son. Romans 8, 14, 15, 16, pagpahanap na lang. 11, 12, 13, 14, 15, andyan yan, Sir Marian. Or 1 Corinthians chapter 8, hindi ko na-note, isasama lang natin. How between the Spirit, yung keyword, if the same Spirit that raised Christ from the dead dwell in you. If the same Spirit, tulungan ko na kayo. Imbis na ako yung tulungan nyo. Ako yung tutulong. Ano, child? Yeah, Romans 8:11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Alin yung iki-quicken, mga kapatid ko? Alin yung bubuhayin? Yung katawang pisikal. Bubuhayin ito. Hindi naman yung literal na bubuhayin, kundi ang pinapakita diyan, ang ating mga katawang ito, na pinapanahanan ng kahinaan, ng sumpa ng kasalanan, ay papalitan ng Diyos ng maluwalhating katawan. It is by predestination. It is by divine revelation. Ang makakaranas ng rapture, ng pagbabago ng katawan, ang makakaranas ng matinding liwanag sa mga huling araw na ito, ay sila ng mga predestinado. Sila ng mga predestinado. Pero huwag kayong tumingin sa unahan bilang isang predestinado. Sapagkat ang mga predestinado natatanggap ng matinding liwanag sa mga unahang panahong darating. Na sa mga panahong ito ay nagpapahalaga sa liwanag na meron sila. Huwag mong isipin na predestinado ka, susuntok ka sa hangin, nakikipagsapalaran ka, naiisipin mong you are predestinated, nakasalalay na lamang sa unahan kung magiging ano ka. No. Kinakailangang makita mo ngayon din sa panahong ito na kinabubuhayan mo na meron kang liwanag na taglay. Amen. Meron kang liwanag na taglay, na ang liwanag na ito ay nagbibigay sa iyo ng kaunawaan, karunungan, at pagkakilala sa Panginoong Diyos. Pagamat totoo, marami pang tanong. Marami pa tayong hindi naunawaan, pero salamat, meron na tayong naunawaan. Salamat, meron na tayong nasusunod. Bagamat nakikipagbaka tayo sa laman, mahina ang laman. Minsan gumugulo pa rin ang ating kaisipan, nasasaktan ang ating mga damdamin. Pero ang mahalaga at ipagpasalamat natin, kahit papaano, may liwanag tayong taglay. Salamat sa liwanag na dinala ng prophets. Salamat sa liwanag ng Ebanghelyo. Hallelujah, salamat sa liwanag ng mga manggagawa. At kung na-appreciate mo ang liwanag na yan, you are predestined
to have the greater lights. At kapag dumating ang greater light na ito, lahat magiging maliwanag sa iyo. Makikilala mo siya ng lubusan at makikilala mo ng lubos ang iyong sarili. At masasabi mo, who I am, Lord, who I am. It's by divine revelation who I am. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. It's only by predestination. Pagiging mapalad ito. Last quote na tayo magtatapos. Termeran, hindi ko palalampasin ang quote na ito. Ang keyword ay, the light is the works of God. Paragraph 157. Ito'y bahagi ng sinabi ni Brother Branham. Sabi niya, and today, bago siya magtapos sa kanyang pangangaral, ng paksa niya ay, we would see Jesus. Nais kong makita si Jesus. Sabi niya, and today, the light of God is the Word of God made manifest. Ang liwanag ng Diyos ay ang salitang nahayag, na-reveal, at naging reality. The light made manifest. The light is the works of God, spoken by the Word of God, brought to life, and it's a greater light than it was at the dawn of creation. Amen. Light to the lamp, to the path, my, O God, lights the Word. Ano daw yung liwanag sa ating panahon, mga kapatid? Ang salita ng Diyos na hindi nabasa. Ang salita ng Diyos na hindi napakinggan. Ang salita ng Diyos na hindi naunawaan. Kundi ang salita ng Diyos na nahayag sa buhay mo. Ito ang kinakailangan. Ang liwanag ng Diyos na makikilala ng buong mundo at makikita ng lahat, mga mahal kong kapatid, ay ang buhay na nahayag kung ano ang nobya ni Kristo. Amen. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito, mga kapatid. Tayo manalangin. Hallelujah. Yuko natin ang ating mga ulo sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa mga sandaling lumipas. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming pinag-aralan, binasa at napakinggan, Panginoong Diyos. Salamat din po sa mga mensahe na binasa namin na mula sa mga pangaral ng iyong propeta sa huling panahon na yung sinugo sa amin. Tunay na ang mga mensahe niya ay nagbibigay ng liwanag sa amin. It brings light or understanding, knowledge, wisdom to us, Lord. Kahit man pang mga sulat ni Pablo na isulat 1,000 taon nang nakalipas, ni Apostol Pedro, ni Santiago, ang mga patotoo ni Juan, ni Lucas, Lord, it brings lights to us, understanding. May mga bagay kaming napagtanto at napagkilala at napagunawa. Patungkol sa kasalanan, sa naging kalagayan namin, Panginoon, at sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, at kung sino ka. Lalong-lalo na po, Lord, kung sino ka. Kahit papaano ang mga salitang naisulat ay nagbibigay sa amin ng unawa, ng liwanag. Pero alam po namin, Panginoon, na hindi ito sapat. Sinabi mo sa pamagitan ng iyong mga sulat, ng mga propeta ay sumulat by the inspiration of the Holy Ghost. Nagawa nilang sumulat, Panginoon, dahil sa iyong pangunguna. At ang naisulat nila ay munting bahagi lamang, Panginoon, kung sino ka. Sila'y kagaya rin naming tao, Panginoong Diyos, na meron ding limitasyon. Salamat sa kanilang buhay, sa kanilang ministry, sapagkat kahit papaano ay nagdala sila ng liwanag mula sa iyo. At ito'y nakatulong sa amin. Apostle Paul, Lord, si Martin Luther, si John Wesley, our prophet and our age, Brother Branham, Lord, salamat. Pero kahit nga po may propeta na kami, ang mga end time messages ay nagkakanya-kanya pa rin, Panginoon. May kanya-kanyang unawa.
Pero salamat sa liwanag ng prophets. Hindi kami mawawalan ng pag-asa, Panginoon. May kanya-kanya kaming nakikita sa liwanag na aming pinahawakan. Sa Ebanghelyo na meron kami sa pamagitan ng iyong salita. Pero alam namin, Lord, sang araw, higit itong magiging maliwanag sapagkat ikaw mismo ang magiging liwanag namin. The greater light that will shine upon us. Na lahat ng madilim na bahagi sa buhay namin, lahat ng mga bagay na hindi namin napag-uunawa at maintindihan ay lubos naming maunawaan. At kami ay magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoong Diyos, na walang anumang anino ng pag-aalinlangan, na walang anumang anino ng takot at pangamba. At magagawa naming lubos na sumampalataya sa iyo, Panginoong Diyos, na anupat ang kasabihan na sinabi ni Pablo, ang kamatayan ay lalamunin ng pagtatagumpay at kami ay magbabago mula sa katawang may kabulukan at kasiraan patungo sa katawang walang kasiraan. At kami ay mananahan na kasama mo, Panginoon, sa eternidad, na lubos kang nakikilala at lubos na namin nakikilala ang aming mga sarili. Lord, sa ngayon, kung minsan malakas kami, minsan napagkikilala namin ang aming sarili, masaya kami na dumalo sa gawain. We are inspired, happy, Lord, na sapagkat na-bless kami ng iyong mga salita. Mayroon kaming naunawaan. Pero sadyang kadalasan, Panginoon, ay tila ba ang aming mga buhay ay lagi pa rin nasa madilim at masalimuot na bahagi. Kaya't patuloy kami na maghihintay sa iyo sa iyong dakilang pangako na mayroong muling pagsikat ng dakilang liwanag, the greater lights, na kagaya ng binasa namin nung Sunday, Panginoon, sa sulat ng Book of Malakay. Sa kanila na mga natatakot sa iyo, sa mga predestinado, ang liwanag, ang sikat, ng katwiran ng araw ay sisilang sa kanila na mayroong kagalingan. Lahat kami ay ganap na magiging malaya at lahat, Panginoong Diyos, ay magiging malinaw sa amin. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po sa salita mo. Salamat sa liwanag na dala nito. Ngunit ang nais namin, Panginoon, na higit na liwanag. Ang maranasan ng pangako mo na magkakaroon ng union sa pagitan ng iyong iglesia ng mga mananampalataya at ng iyong sarili mismo, Panginoon. There will be a unity, a full union with the brides sa iyo, Panginoon. At itong aming kailangan sa mga huling araw na ito. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord, for this fellowship. Salamat po sa gabing ito, sa mensaheng iyong ipinaabot sa amin. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon. Sa pagtatapos ng gawain, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Gabayan niyo po kami, Panginoong Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming mapahalagahan ang liwanag na meron kami. Ingatan mo po ang bawat isa. At patuloy na tulungan, Panginoon, sa anumang mga kalagayan ng aming buhay. Sa mga kapatid na hindi namin kasama sa gabing ito, ikaw pang tumulong at umabot sa kanila, Panginoon. Ang aking anak, Sir Chichi, nasa Maynila, ingatan mo po siya, Panginoon. Gabayan niyo po siya. Naway makauwi siya ng maayos at ligtas sa susunod na linggo. Ang aming kapatid, Sister Bam, nakasalukuyang bumibiyahe ngayon, Panginoon, ingatan mo po siya. Gabayan mo siya, Panginoong Diyos. Nawa meron siyang taglay na liwanag sa mga oras na ito. Ang mga kapatid na nasa karamdaman, Brother Robert, Brother Gideon, mga kapatid na hindi namin nakapiling, Lord, tanglawan mo sila ng iyong liwanag sa pamagitan ng iyong salita, Panginoong Diyos, ng mga pangangaral at pagtuturo. At patuloy kami nalikhaan ng pag-asa sa aming puso, ng desire, Lord, na maranasan ang higit na liwanag sa mga huling araw na ito, na anupat walang karamdaman, na walang anumang pag-aalinlangan, mga pangangailangan, lahad lang sa amin para ikaw ay aming paglingkuran. Sapagkat kami ay ganap na magro-rule, Lord, maghahari na kasama mo, na mayroong lubos sa pagkakilala at pagkaunawa sa iyong dakilang layunin. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Diyos. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen.
At amen. Ating palakpakan ang ating buhay na Diyos, mga kapatid.